Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Sa pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at tiyak, ligaya at lungkot, sa alaalay masinop na inipon. Pakinggan mo sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay bahagi ng love stories. Mga kabarangay, masarap po ang magmahal. Lahat po tayo ay nangangarap na magmahal at mahalin. Subalit minsan ay mapusok po ang pag-ibig at may mga bagay na nangyayari sa atin na di natin inaasahan. Huwag po nating sisihin ang mga tao na nasa paligid natin. Dahil tayo pa rin po ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Sa puntong ito mga kabarangay ay tunghayan po natin ang isang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa ni Omega, ang ating letter sender ngayong araw. At para kay Omega, isang napakagandang awitin ang para sa iyo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong Papa Dudot sa Barangay Love Stories. Where do I begin? Where do I start? Dear Papa Dudot, magandang araw po sa lahat. First hello, Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Omega or Mega for short. Habang sinusulat ko ang kwentong ito ay narito po ako ngayon sa Saudi. At nakikinig po ako sa inyo sa GMA Pinoy TV. Kinamulatan ko na po ang mahirap na pamumuhay. Maliit ang bahay namin noong musmus pa ako at maraming mga material na bagay akong gusto noon na hindi kayang ibigay ng mga magulang ko. Lalo pang naging mahirap ang buhay namin noong mamatay ang aking ama dahil sa isang sakit. Sakit na pinagdusahan pa niya ng matagal, ngunit subalit dahil wala kaming pera ay hindi namin naisalba ang kanyang buhay upang madala sana sa mahusay na paggamutan. Noon ay humihiling ng tulong si nanay kay lolo at sa mga kapatid ni papa. Minsan naman silang nagbibigay pero yun ay hindi sapat. Naririnig ko noon ang mga sinasabi ni lolo at mga kapatid ni papa. Galit daw ng Diyos ang dinadanas ni papa dahil sa pagtilikod ni papa sa kanyang relihiyon. Hindi ko na lang babanggitin ang kanyang relihiyon. Pero alam ko ay tumalikod nga si Papa sa kanyang relihiyon noong mapangasawa niya si nanay. Ayaw daw kasing magpa-convert ni nanay sa relihiyon nila lolo
kaya't sumapi na lang si Papa sa relihiyon ni Nanay. Kaya noon ay nagdusa sa sakit si Papa na siya niyang ikinamatay. Nasabi pa rin ni Lolo at mga kapatid niya na ganti raw yun ng Diyos sa kanya dahil sa pagtalikod ni Papa sa kanilang relihiyon. At walang ibang sinisisi doon kundi ang aking ina. Pero alam ko namang mali ang sisihin ng nanay ko sa mga nangyayari sa buhay namin at kay Papa. Minsan nga'y narinig ko pang tawagin ng isang uncle ko ang nanay ko na kampo ng dilim. Hindi nga pala simba ang nanay ko pero alam kong mabuting tao ang aking ina. Hindi siya marunong man lamang ng kapwa at lalong hindi siya marunong gumawa ng masama sa ibang tao. Kaya nang sumalangit na si Papa, naramdaman na ni Nanay na magiging mas mahirap ang buhay namin sa lugar na ito na napapalibutan ng mga kamag-anak ni Papa. Pero walang balak umalis si Nanay dito dahil wala namang kaming pupuntahang iba. Ang sabi ni Nanay noon, "Kakayanin natin anak, tayo-tayo lang ng mga kapatid mo." Nasabi ito ni Nanay dahil alam niyang hindi magiging mabuti ang turing sa amin ng pamilya ni Papa. Dahil wala na si Papa at wala na magtatanggol sa amin. Sa lungkot at sa saya, ikaw ang kasama, ikaw lang at ako. Grade 6 ako noong lisanin ni Papa ang mundo. Ako ang bunso at may 3 pa akong kapatid. Ngunit tanging ang panganay lang naming si Kuya Joseph ang nakatungtong ng kolehiyo. Ngunit vocational lamang ang kanyang kinuha. Diesel mechanics. Agad siyang nakapagtrabaho samantalang ang sumunod kay Kuya Joseph ay si Ate Evelyn na nag-asawa naman agad sa edad na 18. High school naman noon si Kuya Romel na siyang sinundan ko pero tinatamad nang mag-aral noon dahil kulang ang panustos niya sa kanyang pag-aaral. 14 lamang noon si Kuya Romel pero nais na niyang magtrabaho. Noong sumapit ang pasukan ng high school ay excited ako dahil yun ay bagong kapaligiran. Malapit lang sa amin ang National High School na siyang pinag-enrollan ko. Huminto na noon si Kuya Romel sa pag-aaral at pumasok na lang bilang store boy sa isang grocery store sa probinsya namin sa Batangas. Noong panahong ito ay nasa Cainta Rizal naman ang panganay naming si Kuya Joseph at doon ay nagtatrabaho. Si Ate Evelyn naman ay tumira sa Ilocos Sur, taga doon kasi ang kanyang napangasawa. In short, dadalawa na lang kami ng aking nanay sa aming maliit na tirahan. Naglalako naman si Nanay ng gulay sa palengke. Mga gulay ay kinukuha niya sa mga karatig baryo dahil dito sa amin ay sentro nga at walang taniman ng gulay. Mga suki, bili na po kayo. Mga suki, bili na po kayo. Dati ay may mga alagang baboy si Nanay. Lalo na noong buhay pa si Papa. Huling baboy na ni Nanay ang mga kinatay noong ika-40 days ni Papa. Hindi na ulit siya nag-alaga dahil ayaw ng mga tiyuhin ko at ng mga kapitbahay din namin na muli siya mag-alaga ng baboy. Mabaho daw sa paligid. Sa katunayan, noon pa nila pinagbabawal na mag-piggery kami. Pero buhay pa noon si Papa at may kumakalaban sa mga kapatid niya. Noong wala na si Papa, hindi na nakaangal si Nanay. Maliit lang kasi ang lote kung saan nakatirik ang bahay namin. 40 by 50 lang pero 4 na bahay ang nakatayo. Sa harap ang bahay ng lolo ko na siyang tirahan din ng bunsong kapatid ni Papa. Sa tabi naman siya ng kanto ang panganay na kapatid ni Papa. Nasa likod ang bahay namin pero tabi pa rin ang kalsada at pinakaloob ang lote kung saan nakatirik naman ang bahay ng bunsong kapatid ni Papa. Sa ganung lagay ay umaalingasaw nga ang kulungan ng baboy. Kaya hindi masyadong sinintir ni Nanay noon nang sabihan siya ng mga kapatid ni Papa na huwag nang magpigiri.
Pero sa aking paningin noon mga kabarangay ay talagang mahina lang ang karisma ni nanay sa mga kapatid ng papa ko. Dati na, noon pa ay malayo na talaga ang loob ni nanay sa pamilya ni papa. Hindi lang dahil sa pagtalikod ng aking nasirang ama sa kanilang relihiyon, kundi talagang may pagkamata pobre ang kanila kahit na hindi naman talaga sila mayayaman. Pati si lolo, kapuna-punang kami lang na magkakapatid ay hindi niya paborito sa mga apo niya. Mabuti pa noong buhay pa si papa at talagang patas siya sa lahat. Si lolo ay malayo ang loob sa aming mga magkakapatid. Noong una, ayos lang naman sa amin ni nanay ang lahat dahil dalawang kapatid ko naman ang nagbibigay ng pera sa kanya. Si Kuya Joseph at Kuya Romel plus may kinikita naman siya sa paninindahan ng gulay sa palengke. Okay pa ang pag-aaral ko at hindi pa gaanong mahirap. Pero noong mag-asawa si Kuya Joseph ng isang Manilenya, nabawasan na kami ng puwersa ni nanay at tanging si Kuya Romel na lang ang tumutulong sa kanya. Sa grocery lang naman nagtatrabaho si Kuya Romel at magkano lang ang sahod doon. Gayon pa man ay lalo pang nagsipag si nanay. Kapag walang gulay siyang nabibili ay tumatanggap siya ng mga labada. Sobra siyang nagsipag pero ikinasama yun ang kanyang kalusugan. Nagkasakit siya pero pinanindigan niyang hindi kami hihingi ng tulong mula kay lolo at kahit na sino sa mga kapatid ni papa. Ganon katigas ang paninindigan ni nanay. Pero noon ay second year high school pa lang ako at iniisip ko nang parang mahihirapan na siyang pag-aralin ako. Mataas ang pangarap ko noon mga kabarangay. Pangarap ko maging isang tulay. Second year high school ako noong makaramdam ako ng tinatawag na pag-ibig. Ito ay para sa kaklase kong si Carlo. Sa paningin ko'y napakagwapo ni Carlo. Moreno ngunit makinis. Medyo singkit ang mga mata, cute ang ilong at mga labi. Maganda ang pangangatawan at katamtaman ng kanyang height. Liban dito ay malinis ang kanyang katawan at magaling pang pumorma. Palibhasa, balitadong may kaya sa buhay ang pamilya ni Carlo dahil parehong sa ibang bansa nagtatrabaho ang mga magulang niya. Hindi sang-ayon ang best friend classmate kong si Wilma sa pagkakaroon ko ng ganong damdamin para kay Carlo. Dahil si Carlo ang pinakasutil na estudyante sa klase namin noon. Pasaway at patapon kung tawagin ni Wilma si Carlo. Dahil kasi teachers namin ay hindi kinakatakutan ni Carlo. At mga guro ang sumusuko sa katarantaduhan niya. Mabarkada rin si Carlo at mga fourth year noon ang mga barkada niya. Madalas kong makita si Carlo noon na naniningkit at namumula ang mga mata. At iyon ayon sa mga kaklase ko ay gumagamit daw si Carlo ng marijuana. Gayon pa man ay hindi ko nagawang patayin ang lihim kong pag-ibig para kay Carlo. Hanggang sa mahalata niya dahil sa madalas kong pagdakaw ng tingin sa kanya. Isang araw ay nilapitan niya ako. Bakit lagi kang nakatingin sa akin? Crush mo ko, no? Ganito ang napaka-prangkang tanong niya. Sabihin mo lang na crush mo ko at girlfriend na kita. Napakayabang ng dating ni Carlo noon pero hindi ako na-offend kundi parang nahihiya pa nga ako. Ba't di ka magsalita? Siguro totoo dahil namumula ka na. Sabi pa niya. Tuwa at lungkot ang nadama ko noong iwan ako ni Carlo. Tuwa dahil parang nakahinga ako ng maluwag dahil wala na siya sa harapan ko. Lungkot dahil hindi ko nagawang aminin sa kanya na totoong crush ko siya at gusto ko nga siyang una kong maging boyfriend. Noong mga sumunod na araw ay nahihiya na akong sumulyap sa kanya sa loob ng klase. Dahil kapag nakatingin ako sa kanya ay nakatingin din siya sa akin. At kapag nahuli niya ako nakatingin sa kanya ay kinikindatan niya ako at saka siya nangiti. Parang agad niyang nararamdaman kapag nakatingin ako sa kanya. Dahil agad din siyang titingin sa akin, saka naman siya kikindat at ngingiti. Dahil dito ay lalo pa akong na-inlove sa kanya.
At talagang sumasama ang loob ko kapag uma-absent siya dahil parang kulang ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Kapag gano'n ay nararamdaman ng best friend kong si Wilma na wala ako sa mood. Wala lang si Desmond, bad trip ka na. Ganito ang madalas kong naririnig kay Wilma. Hindi na lang ako kikibo dahil aminado akong totoo ang obserbasyon niya. Friend, ito pa yung kapatid lang ha. Kung magkakaroon ka rin lang ng first love, huwag na lang si Carlo. Pumili ka na lang ng iba sa mga nagpapa-charming sa'yo. Kung ayaw mong maging bangungot ang first relationship mo. May iba pa rin naman talagang guys na nagpapakit sa akin. Pero hindi ko sila magawang pansinin dahil okupado na ni Carlo ang puso ko. At alam kong noon pa lang ay pasaway na rin ang puso ko dahil kung gaano sinisiraan ni Wilma si Carlo, ay lalo ko namang minamahal si Carlo. Bingi ang puso ko sa pang-turn off ni Wilma at iba pa naming mga kaibigan kay Carlo. Dahil wala akong nakikitang pangit at masama sa kanya. Dahil noon ay parang sa akin ay si Carlo ang pinakamagandang nilikha ng Diyos sa balat ng lupa. Hear you taking the town again, having a good time. Marami nagsasabing maganda raw ako at malakas daw ang appeal. Isa na si Junior sa mga lalaking nais na lagi akong mapansin. Noong edad 15 ako ay 39 na si Junior. At sila ang may-ari ng malaking tindahan ng sari-sari malapit sa school. Malaki ang bahay nila at nasa harap nito ang malaking tindahan. At madalas na si Junior ang nakatao doon. Noon pa lang ay madalas ko na rin nakikita sa malaking bahay ang matandang laging nakaupo sa wheelchair. Hanggang sa malaman kong ang babaeng lumpo ay asawa ni Junior. 2 beses nang hindi pinabayaran ni Junior ang binibili ko, kung kaya't mula noon ay iniiwasan ko nang bumili sa tindahan nila. Pero kapag dumadaan naman ako ay nagpapapansin siya. Kung hindi man ay megatawag naman niya ako. Maging si Wilma ay napansin niya ang kakaibang kabaitan sa akin ni Junior. Pero ayaw kong isipin yun sapagkat may asawa siya. Yun nga lang ay lumpo na. Pero noong minsang may palabas sa eskwela at gabi ginanap, nakasalubong namin si Junior at niyaya niya ako mag-usap. Pumayag naman ako makipag-usap sa kanya. Laging napapako noon ang mga mata niya sa akin, kaya't naaasiwa ako. Noong gabing yun ay wala naman talaga siyang nasabing mahalaga, kundi kung ano-ano lang ang pinag-usapan namin. Noong magpaalam ako ay parang ayaw pa niya akong payagang umalis. Pero nagpilit ako. Basta't ang sinabi sa akin ni Junior noon ay kapag may kailangan daw ako kahit ano, huwag daw akong mahiyang lumapit sa kanya. Okay, salamat kuya. Ganito lang ang sagot ko pero noon na rin ako nakaramdam ng mas malalim na pagdududa sa maaaring ang intensyon sa akin ni Junior. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. Buwan ng Enero matapos ang Christmas vacation noon ay pasukan na ulit at alam kong labis ang pagkasabi kong makita ulit si Carlo. Ilang linggo ring hindi ko siya nakita, kaya tuong makita ko siya ay sobra ang kaligayahan ko. Lalo na't kay tamis na mga ngiti niya sa akin noon at kinikilig pa ako sa mga kindat niya. Laging ganun ang ginagawa sa akin ni Carlo. Ngingiti sa kakikindat at iyon ay sapat ng ikinaliligaya ko. Pero may isang araw na nasa labas kami ni Wilma at nasa malapit lang namin si Carlo. Pero hindi niya kami nakita. Sa iba kasi siya nakatingin nang makita kong ngumingiti siya at kumikindat. Tinundon ko ang paningin ko kung sino ang iningitian niya at kinikindatan niya. Hanggang sa makita kong isang babaeng halatang tuwang-tuwa at kinikilig. Maganda rin ang babae at noon pa lang ako nakaramdam ng selos. Napansin rin pala ni Wilma ang pagkindat ni Carlo sa babae. Napaka-flirt! Ganito ang narinig kong mula kay Wilma. Siguro lahat ng babaeng alam niyang may gusto sa kanya, nginingitian niya at kinikindatan niya. Nakasimangot pa rin si Wilma nung inagdag niya ang salitang ito. Noon ay nalaman ko na hindi lang pala ako ang kinikindatan at kiningitian ni Carlo.
May tampo ako sa kanya noon kaya nagdesisyon ako na iwasan ko muna siya. Kahit sulyap lang ay hindi ko siya sinusulyapan at lalong hindi ako tumitingin sa kanya. Ganon nga ang ginawa ko for how many days. Pero noong sumapit ang Valentine's Day, may pasok pa rin kami noon ay nagulat ako noong pagpasok namin ni Wilma sa classroom ay biglang may humarang sa pinto. Happy Valentine's! Nakangiting sabi ni Carlo. Nagaling sa pagkubli sa tabi ng pinto at noong itaas niya ang kamay niya mula sa likod ay nakita ko may hawak pala siyang isang red rose. Para sa'yo. Sabi niyang matamis pa rin ang pagkakangiti. Kay lakas ng kabog ng dibdib ko noon at hindi ako makagalaw. Pero para akong nahihimasmasa noong bigla akong hagkan ni Carlo sa pisngi ko. Para ako nasabuyan ng yelo noon. Pero siya ay nakangiti pa rin at halos hindi ko namalayang hawak ko na pala ang isang pirasong pulang rosas. If there were no words, no way to speak, I would still hear you. Pagkatapos nun ay narinig ko na ang hiyawan at kantyawan sa klase at ang biglang paghila sa akin ni Wilma. Hindi binitawan ni Wilma ang kamay ko hanggat hindi kami nakakaupo. Narinig ko pang may humiyaw ng ganito. Bago lang, Team Carlo at Omega! Ilang minuto pang kantyawan at ako'y hiyang-hiya samantalang si Carlo ay nakikiingay pa rin sa kanila. Huwag na nga kayo mga antyaw! Nahihiya na ang hani ko! Sigaw pa ni Carlo noon pero hindi ako makatingin sa kanya. Honey ang tawag niya sa akin samantalang hindi pa naman siya nanliligaw at hindi ko pa naman siya sinasagot. Ngunit noong sumapit ang hapon at hinabol niya ako noong palabas na kami ni Wilma sa gate, "Uuwi ka na?" Humihingal na tanong niya. "Oo. Huwag ka munang umuwi. Punta muna tayo sa ilog." "Bakit?" "Wala. Gusto ko lang na mag-usap tayo. Valentine's naman ngayon eh." Sabi niya. Tumingin ako kay Wilma pero agad siyang nagsalita. "Ay naku Meg, hindi ako sasama ha. Kung gusto mong sumama sa kanya, sumama ka. Pero ako, uuwi na ako." Ganito ang mataray na sabi ni Wilma. "O sige, uwi ka na. Ako nang bahala kay Mega." Sabi naman ni Carlo. Doon nga'y lumakad ng palayo si Wilma. Pero malakas ang kabog ng dibdib ko noon. First time namin magsama ni Carlo noon at sabi niya ipupunta kami ng ilog. Alam ko na malapit sa tulay ang sinasabi niya dahil yun ay paboritong pasyalan at since Valentine's Day nga ay alam kong maraming tao doon. Noong pumara siya ng tricycle ay sumakay naman ako. Umupo siya sa tabi ko. Hapon na noon pero kay presko pa rin ang amoy ni Carlo. Inilagay niya sa kandungan niya ang kanyang bag na noon ay parang napakaraming laman. "Okay ka lang?" Tanong niya sa akin dahil hindi ako umiimik noong nasa tricycle kami. "Okay lang," sagot ko. Pagdating namin sa ilog ay napatunayan kong mali ang unang akala ko na maraming tao dahil nakita kong kukonti lang noon. Parang 3 pares lang na mga mag-boyfriend at girlfriend ang mga nakita kong nakaupo sa malalaking bato. Pababa kami noon ng ilog at parang ginapangan ako ng mataas na voltahe ng kuryente. Noong hawakan ni Carlo ang kamay ko, napalingon ako sa kanya at ang nakita ko ay ang kanyang matamis na pagkakangiti. Pangit ang daanan pababa. Pero pakiramdam ko noon ay para akong nalutang sa ulap. Dahil sa matinding kaligayahan. Sapagkat kasama ko na ang lalaking sobra-sobra kong minamahal. There are times when I just want to look at your face with the stars in the night. Nilampasan namin ni Carlo ang 2 pares nang nagdi-date. Malayo sa kanila ang pinagdalhan niya sa akin pero maganda ang parating yon. Umupo kami sa malaking bato.
Kasunod nun ay binukas niya ang bag niya na puno pala ng mga sitserya at soft drinks na nasa lata. Pero ang unang inabot niya sa akin ay imported chocolate bar. Mahal mo ba ako? Narinig kong tanong niya noong kumakain na ako ng chocolate at siya naman ay kumakain ng sitserya. Mahal mo ba ako? Ulit niya. Oo, sagot ko. Kumagat siya ng chocolate na hawak ko. Sandali siyang nagngunguya. Pagkatapos nun ay nilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Kasabay ng pagkabig ng kaliwang braso niya sa balikat ko, kaya naman lalo pa akong nadikit sa kanya. Pareho kami ng lasa ng labi dahil sa chocolate. Pero ang init at lambot ng mga labi niya ay parang nagdulot sa akin ng pagkaasiwa. First time kong mahalikan sa labi kaya't hindi ko alam. Nakatikom ang mga labi ko pero siya ay parang sanay na. Naibukas niya ang mga labi ko sa pamamagitan ng mga labi niya. Noon ay parang kusang sumunod ang mga labi ko hanggang sa namalayan ko na lang na alipin na pala ako ng mga labi niya. Kasunod noon ay umusad pa ang mga labi niya sa pisngi ko. At ako naman ay parang naninigas sa pakiramdam. Nagulat na lang ako nang dumapo pa ang kamay ni Carlo sa ibang bahagi ng katawan ko. Bakit? Takang tanong niya. Hindi ko siya sinagot. Parang na-disappoint siya noon. Huwag kang mag-alala, Meg. Mahal kita. At kung ano man ang mangyari sa atin ngayon sagot kita. Sabi niya. Kwentuhan pa rin kami at parang hindi siya makapaniwala na siya ang first boyfriend ko. Habang nagkukwentuhan kami ay parang naramdaman ko pa rin ang mga labi niya sa labi ko at inaasam ko noon na ulitin niya sana ang paghalik niya sa akin. Medyo madilim na noon. Lumubog na ang araw pero mayroon pang isang pares ng lovers sa malayo. Nabigla ako noong biglang dumukwang ulit si Carlo upang hagkan ako. Pinabayaan ko siya. Lasang soft drinks noon ang mga labi namin. Ganon ulit ang ginawa niya. Mula sa labi ay umusad ulit sa ibang bahagi ng katawan ko ang kanyang mga halik. Ramdam ko ang kakaibang kilig at apuhap ng kanyang kamay. Hanggang sa hindi ko na rin mapaglabanan ang sarili ko. Bahala na. Bulong ko sa sarili ko noon. Nagpatianod ako sa gusto mangyari ni Carlo. Kahit na noong dumating na kami sa puntong naganap na ang hindi dapat. And I love you so. The people ask me how. Hindi lang ako ang parang nangihina noong umahon kami ni Carlo sa tabi ng ilog. Ramdam ko pa rin ang kirot at akbay-akbay niya ako noong umakyat kami ng kalsada. Nakuha na ako ni Carlo sa ilog. Inihatid niya ako hanggang sa kanto malapit sa amin. I love you. Sabi niya bago niya ako iwanan sa kanto. I love you too. Sagot ko. May hapdi man ako nararamdaman noon pero maligaya ang puso ko. Ganoon pala ang pakiramdam kapag may nagmamahal sa'yo at mahal na mahal mo rin. Heaven ang dating. Pero hindi ko pa rin maiwasan ang mangamba dahil baka mabuntis ako. 15 lang kami ni Carlo noon at alam kong masisira ang kinabukasan ko kapag nangyari yon. Pero natakpan ang takot ko na ito dahil sa araw-araw na may pasok ay malambing sa akin si Carlo. Pero kahit na may nangyari na sa amin ay parang nahihiya pa rin ako sa kanya. Hindi ko pa rin siya natanggihan noong isang hapong nagyaya na naman siya sa akin. Hindi sa ilog kundi sa bahay ng lola niya. Lumang ngunit malaki ang bahay ng lola niya. Ewan ko lang kung bakit sa likod kami dumaan. Sa pinto sa kusina. Nanonood ng TV noon ang lola niya. At nakapasok kami sa kwarto ni Carlo nang walang nakakakita sa amin. Noon ay muling may naganap sa amin sa pagkakataong yon. Hindi lang minsan,
kundi maraming beses. Oh, thinking about our younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. Dumaan pa ang ilang mga araw hanggang sa malapit na ang final exams noong second year kami. Nang madalang ko nang makita si Carlo at hindi na siya pumapasok. Isang hapon uwian ay nakita ko siya sa harap ng tindahan ni Junior. Nagyoyosi noon si Carlo. Nilapitan ko siya pero ang agad na bumati sa akin ay si Junior. Ninitian ko lang siya. Bakit di ka pumapasok? Malapit na ang finals. Sabi ko. Tinatamad na ako eh. Gusto lang kitang makita kaya nandito ako eh. Sabi niya. Nakatingin sa amin noon si Junior pero hindi niya naririnig ang mga usapan namin. Pumasok ka na kasi. Sabi ko pero ang sagot niya sa akin, punta muna tayo sa bahay ng lola ko. Nami-miss na kita eh. Sabi niya. Ayoko. Diyan ka lang magaling. Ang pag-aaral mo, pinapabayaan mo. Sige, eto promise ha. Kapag sumama ka sa akin, papasok na ako. At magtitig ako ng finals. Sabi niya. Gusto ko naman siyang magpakabuti sa pag-aaral niya kaya pumayag akong sumama sa kanya. Ganon ulit ang nangyari noon. Sa likod kami dumaan at nakapasok kami ng bahay pero noon ay nakita kami ng katulong pero sinabihan ni Carlo na huwag maingay. Halatang takot sa kanya ang kasambahay kaya tumango lang ito kay Carlo. Sa kwarto ni Carlo ay muli kami nagkasala nang hindi lang ulit minsan kundi maraming beses. Maligaya ako sa luwalhating dulot ng pag-iibigan namin ni Carlo. Pero alam kong nakikita kami ng Diyos sa aming pagkakasala. Sabihin mo nang masarap sa pakiramdam pero sa huli andun ang hirap. Andun yung dusa para matuto ng leksyon. Tapos na ang finals noong hindi dumating ang bisitang hinihintay ko. Noon ako kinabahan at sa pagdaan ng ilang mga araw, bakasyon na noong makatiyak akong dinusa na ako ng Diyos sa pagkakabuo ng isang buhay sa sinapupunan ko. 2 buwan yon bago ako mag-16. Meaning, 15 pa rin ako noong ako'y nabuntis. Ibang-iba ang nadarama ng puso ko sa'yo. Kahit mabait ang nanay ko noon ay nagkaroon pa rin ako ng takot kapag nalaman niya ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Ngunit alam kong wala akong ibang kakampi kundi siya. Lalo na't hindi ko naman noon mahagilap si Carlo. Dibotong Katoliko si nanay kaya kahit na buong pamilya noon ni tatay, ang makalaban niya ay hindi siya pumayag na makonvert sa relihiyon ng pamilya ng aking ama. Katatayo lang niya mula sa pagkakaluhod niya noong mapansin niya ako. Bakit? Mananalangin ka din anak? Hindi po. May sasabihin lang po ako. Ano yon? Hindi nakatingin sa akin si nanay noon pero hindi pa rin ako makapagsalita. Hindi naman siya nagtanong ulit. Tiniklop niya ang mga damit na kanina pa niyang inalis sa sampayan. Gusto kong ipagpaliban noon ang pagsasabi sa kanya ng problema ko pero noon din ay nagpasya na ako dahil alam ko namang hindi ako iiwanan sa ere ng nanay ko. Kaya't nagsabi na nga ako. Nay, buntis ako. Ano? Tila nabingi si nanay sa unang sabi ko. Buntis ako, Nay. Ulit ko. Mas malakas. Tigilan mo ako, Omega, ha? Paano ka naman mabubuntis 15 ka pa lang at wala ka namang boyfriend. Nay, meron. May boyfriend ako at maraming beses nang may nangyari sa amin. Sabi ko. Nandilat ang mga mata ni nanay noon. Napaatras ako noong lumapit siya sa akin ngunit
Hindi ko napaghandaan ang pagdapon ng palad niya sa mukha ko. At nanginginig si nanay noong sabihin niya sa akin ang ganito. Wala kang kwentang anak. Bakit mo ito nagawa sa akin? Naghihirap na nga tayo. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila yung ilaw. Sinaktan ako ni nanay nung gabing yun. Ipinagbudnguran niya ako sa katre. Pero hindi ako umiyak. Iyon ang huling pananakit sa akin ni nanay dahil sa mga sumunod na araw ay pinaramdam niya at ipinakita niya sa akin kung gaano siya kabuting ina. Hindi niya pinapansin ang mga sinasabi ng ibang tao at mga kapitbahay tungkol sa akin. Lalo na noong mga anak na ako na walang ama. Noong hindi pa gaano malaki ang tiyan ko ay pinupuntahan ko si Carlo sa bahay ng lola niya. Ngunit wala siya doon. Nasabi ko sa lola niya ang sitwasyon ko ngunit hindi siya naniniwala. Pinagtaguan ako ni Carlo. Hanggang sa mga anak na ako sa edad na 16 anyos. At hindi ko na siya nakita. Muling sumuporta ang mga kuya ko sa pangangailangan namin ni nanay at ng anak ko. Pero hindi sapat ang mga iyon. Ang tito ko mga kapatid ng aking ama sa halip na tumulong ay ikinahiya pa ako. Hindi naman ako galit sa kanila dahil ang totoo, nahihiya ako sa kanila kaya't kung ano man ang nasasabi sa akin nila noon ay hindi ko na lang pinapansin. Makalipas ang isang taon ay may nag-alok sa akin ng tulong. Si Junior, ang asawa ng matandang lumpo sa tindahan malapit sa eskwela. Matagal na kitang gusto, Omega. Sabi ko naman sa'yo noon kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. Ganito ang salita ni Junior noon sa akin. Sinabi kong nanganak na ako pero walang ama. Hindi pa rin nawala ng gana sa akin si Junior. Gusto pa rin daw niya ako. Pag-aaralin daw niya ako hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Tatanggap daw ako sa kanya ng buwanang allowance. Maliban pa sa tuition fee kapag nagkolehiyo na ako. Pinag-isipan ko mabuti ang alok ni Junior. Parang hindi ko yun maatim pero naisip ko rin kung hindi ako magiging praktikal, walang mangyayari sa buhay ko. Sa buhay namin ng nanay at anak ko. Kaya't bumalik ako kay Junior at tinanggap ko na ang kanyang alok. Pikit mata kahit na ano pang sabihin ng iba. Kung sakali mang may makaalam, nagpapakapraktika lang ako. Kahit na alam kong iyon ay isang kasalanan. Bakit ako mahihiya? Noong araw na dumating ako galing kay Junior ay gabi na pero wala kaming ilaw sa bahay. Napatulan kami ng kuryente. Napansin ko ring wala na ang maliit naming refrigerator. Ibinenta ko na anak para maipakabit natin ang kuryente natin bukas. Ganito ang sagot ni nanay. Hindi ko siya masyadong pinansin noon dahil panay ang iyak ni Omon. Ang anak ko na wala pang 1 taong gulang. Noong lapitan ko si Bibi ay napakainit niya. Kinabahan ako at agad kong sinabi kay nanay. Si nanay naman ay ninervyos, kaya't agad naming isinugod sa ospital si Omon. Nagastos ni nanay ang kalahati ng napagbentahan niya sa refrigerator. At iyon ay kulang ng pambayad sa naipong utang namin sa kuryente. Kaya naman sa mga sumunod na araw, kapag sumasapit ng gabi, ay madilim na ang bahay namin. Pero wala man lang noong kapatid ng tatay ko na lumapit sa amin para magsabing makikabit muna kayo ng kahit na 1 bumbilya dito sa bahay. Wala. Walang nag-alok ng liwanag sa amin. Noong sumapit ang 1 linggo ay nagsimba pa ako sa bayan. Noon na rin kami nagkita ni Junior. At siya ay nagbigay sa akin ng pambayad sa ilaw namin.
At sa lahat-lahat ng mga kailangan namin ay si Junior ang palihim na nagbibigay. Kapalit ng bawal naming relasyon. Hindi na kami naghirap. Pero natural lamang na napagchichismisan ako. Chismis lang pero wala silang basihan kaya't hindi ko sila pinapansin. Ang mahalaga ay hindi na kami naghihirap ng anak ko at ng nanay ko. Bayani si Junior sa buhay ko. Kahit pa sa mali at pangit na paraan. There's a hero if you look inside your heart. Nagtapos ako ng kursong BSE. Noong mga panahong yon ay patay na ang asawa ni Junior. At ang gusto niya ay magsama na kami pero tumanggi ako. Sinabi ko sa kanya na gusto ko mag-abroad. At dahil doon ay tinustusan naman niya ako sa pag-abroad ko. Bago ako nag-abroad ay nag-take muna ako ng LET. Ngunit hindi ko na hinintay ang resulta. Nag-DH ako sa Korea. Pero sandali lang ang naging trabaho ko bilang DH dahil na-discover ng amo ko na may magiging epektibo akong tutor sa mga anak niya sa kanilang math and science subjects. So naging yaya ako at the same time ay tutor. Noong minsang makausap ko ang nanay ko sa cellphone ay sinabi niyang pumasa ako sa LET. 2 taon ako sa Korea ngunit hindi na ako nag-recontract. Sa Korea ko nakilala si Amid na isang Arabo at may koneksyon sa isang pamantasan sa Riyadh. Sinabi niyang mag-apply ako para ma-practice ko ang tinapos ko. Nag-apply nga ako at alam kong binakapan ako ni Amid. Natanggap ako kaya naman noong matapos ang kontrata ko sa Korea ay sandali lang ako nagbakasyon dito. Wala pa akong 1 linggo noon dito. Malaki na ang anak ko ngunit sagana sa material na bagay at busog din naman sa pagmamahal ng kanyang lola. Nakapagtatakang hindi sumipot si Junior noong tawagan ko siya at hindi rin nagka-text man lang upang makipagkita sa akin. Bago ako mag-flight ng Saudi ay muli ko siyang tinawagan pero babae ang nakasagot at mataray ang boses nito. Anong kailangan mo sa asawa ko? Ganito ang tanong ng babae sa akin. Napangiti na lang ako. So, ikaw pala ang bagong asawa ni Junior? Tanong ko. Hindi pa legal pero malapit na kami maging legal. Ganito naman ang sagot niya. Gusto ko lang siyang makausap. Sabi ko. Ibinigay naman ng babae ang cellphone kay Junior pero hindi pa ako nakapagsasalita ay ganito ang narinig ko kay Junior. Mag-aasawa na ako. Congrats! Malugod ko namang sinabi. Salamat. Narinig ko pang sagot niya. Sa Saudi ay naging madalas naman ang makikipagkita sa akin ni Amid. Lalo na kapag kakagaling lang niya ng Korea kung saan madalas siyang pumupunta dahil sa negosyo niya. Sa Korea kasi siya umaangkat ng kanyang mga paninda. Matagal ko nang ramdam ang pagnanasa ni Amid sa akin. At noong nasa Riyadh na ako ay noon niya sinakatuparan ng kanyang maitim na balak. Hindi ko siya binago dahil alam kong may utang na loob ako sa kanya. Mabait si Amid pero may pamilya na siya kaya't kinausap ko siya ng masinsinan. Kailangang itigil na natin ang kahibangang ito. Inunawa naman niya ako at noon din ay hindi na siya nakipagkita sa akin. Noon ko naramdaman ang pagkakaroon ng kalayaan sa sino mang lalaki. Wala na si Junior, nag-asawa na at hindi rin ako ginagambala ni Amid. Dahil dito ay nagsulputan ng mga lalaki. Karamihan ay mga Pinoy workers sa Riyadh. Pero wala man lang akong naibigan sa kanila. Nakaramdam ako ng matinding pangungulila. Pero nakapagtatakang isang lalaki lamang ang nais ng puso ko. Iyon ang lalaking una kong minahal. Si Carlo. Na ama ng aking anak. Edad 25 ako noong nasa Riyadh ako. Si Carlo pa rin ang laman ng puso ko pero wala na akong balita sa kanya. Maging ang nanay ko ay madalas kong tanungin kung may balita siya tungkol sa ama ng anak ko. Ngunit walang nasasabi ang nanay ko. Mahirap kalimutan si Carlo. Lalo na't kahawig na kahawig niya ang anak kong si Omon. Lahat ng parte ng mukha ng anak ko pati kulay ng balat. Kopyang-kopya ni Carlo.
Matapos ng 2 taon sa Riyadh ay nagbakasyon ako upang makapagtayo ng bahay. Ipinademolish ko ang dati naming bahay, saka ko pinalitan ng mas malaki. Makitid lang kasi ang lote kaya pataas ang laki ng bahay na umabot hanggang 3 palapag. Modern Arabian architecture ang disenyo na kinuha ko sa isang architectural magazine. Kuhang-kuha naman ang engineer na kumontrata nito. Tinitingala ang bahay ko doon sa amin, lalo na ng mga katabing bahay namin. Mga bahay ng mga kapatid ng tatay ko. Hindi sila lumalapit sa akin. Hindi kami nagpapansinan. Gaya pa rin noong mahirap pa kami ng nanay ko. Noon pa lang ay masasabi kong marangyana ang pamumuhay namin. Pero hindi ako masaya. Hindi ako masaya dahil kahit tinitingala ang bahay ko ay wala namang taong humingiti sa akin. Bakit? Dahil ang alam nila ay galing pa rin sa masama ang iniyaman ko. Masamang babae pa rin ang tingin nila sa akin. Maliban lang kay Romar, na isang simpleng tricycle driver dito sa amin noon. Mas may edad ako kay Romar. Dahil noong grade 6 ako ay grade 5 pa siya. Kaso sa private siya nag-aral noong high school siya kaya hindi na kami nagkita ng madalas noon. Moreno si Romar, pero gwapo at matipuno ang pangangatawan. Nasakyan ko siya minsan noong magbakasyon ako noong 2007. Naglakas loob siyang hingiin ang number ko at ibinigay ko naman. Naging magkaibigan kami at bilib ako sa kanya dahil responsable siyang ka-textmate. Kahit noong nasa Saudi na ulit ako ay nagka-text pa rin kami dahil may roaming naman ako. Maraming kami napagkwentuhan at wala akong inilihim sa kanya tungkol sa aking pagkatao. Hanggang sa siya naman ang magkwento na dapat daw ay mag-aasawa na rin siya pero sumama pa sa iba ang babaeng dapat sana ay pakasalan na niya. Ang hirap mag-move on, Mega. Lalo na kapag wala ka pang nakikitang pwedeng ipalit sa kanya. Ganito ang text niya sa akin noon. Marami dyan, Romar. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Sabi ko naman. Sa totoo, may nakita na ako pero hindi ako karapat-dapat sa kanya. Kasi masyado siyang mataas para sa akin. Sabi niya, hello, walang mataas at mababa sa pag-ibig. Sa mundong ito, lahat ay pantay-pantay. Reply ko sa kanya. Ikaw, Mega, kung may iibig sa'yo na isang kagaya ko, isang tricycle driver, napangiti ako noong mabasa ko ang text na ito ni Romar. Basta tanggap ako bilang ako, pati ang mga nakaraan ko ay mahal ko rin siya. Bakit hindi ko siya tatanggapin? Sagot ko naman. Lalong lumuwag ang ngiti ko noong mag-reply si Romar. Makaraan ng ilang minuto. Mega, ang totoo, hinihintay ko lang ang visa ko. Paalis na rin ako papuntang Taiwan. Pero hindi ko ililihim sa'yo na matagal na kitang gusto. Pero hindi ko sasamantalahin ang pagkakataong ito. Gusto ko munang ayusin ang buhay ko. At kapag kayang-kaya ko na, siguro after 2 years ay saka kita yayayaing magpakasal. Yan ay kung mahihintay mo ko. Marami pang mangyayari sa loob ng 2 taon, Romar. Reply ko. Tama ka. Pero kung gusto mo, para makasiguradong tayo na nga, edi magpakasal na tayo kahit sa West lang, bago ako pumunta ng Taiwan. Sabi niya, maganda yung inisip mong gusto mong makasigurado pero sigurado ka ba sa damdamin mo? Tanong ko. Sigurado ako. Mabilis niyang reply. Ikaw, sigurado ka ba? Tanong niya. Alam mo, Romar, ang hinahanap ko lang sa isang lalaki ay yung matatanggap ako ng buong buo. Sabi ko. Nangako ako kay Romar na uuwi ako sa lalong madaling panahon upang personal namin pag-usapan ang tungkol sa kasal.
Noong dumating ako ay agad nang sumugod sina Romar kasama ang mga magulang niya. Nag-usap-usap na nga kami. Naging madalian ang pagkapakasal namin sa West. Ngunit noong mismong araw na ng kasal namin ay nanginginig ako. Gusto kong magsisi dahil alam ko na hindi ko siya gaanong kamahal. Isip ko lang ang nagsasabing pakasalan ko siya. Pero ang puso ko ay tila tumututol. Dahil si Carlo pa rin ang laman ng puso ko. If you search for tenderness, it isn't hard to find. Buwan ng October 2008 ay nag-flight na si Romar. Isang linggo lang matapos ang kasal namin sa West. Ako naman ay bumalik ng Riyadh noong November 14. November 2 ay nagpunta kami ni nanay kasama ni Omon, ang anak ko, sa sementeryo upang dalawin ang puntod ni tatay. Doon ay nakita ko rin si Wilma, ang best friend ko noong high school. Niyaya niya ako sa puntod ng lolo niya dahil naroon daw ang pinsan niya. Ipapakilala daw niya ako. Sumama naman kami ng anak ko. Pero sa paglalakad namin sa pagitan ng mga nicho ay napansin ko ang isang lalaki. May kandong na batang babae. Nakaupo sila sa isang magarang nicho. Bumilis ang tibok ng puso ko habang sa pagtitig ko sa kanya ng lalaking yon ay napansin din ni Wilma. Si Carlo? Narinig kong bulong ni Wilma. Napaakbay ako kay Omon na noon ay 11 years old na at kasalukuyang nasa grade 5. Hindi maitatangging kamukhang-kamukha ng anak ko si Carlo. Kaya't lalong kumabog ang dibdib ko noong tumitig si Carlo kay Omon. Si Carlo ang unang bumawi ng tingin niya dahil umiyak ang batang nasa kandungan niya. Noon naman ay hinila ko na si Wilma para magpatuloy na kami sa paglakad. Pero natigilan ako noong marinig kong may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko ay nakasunod na sa amin si Carlo at karga pa rin niya ang bata. Hindi maitatangging kamukhang-kamukha ng anak ko si Carlo. Mega, pwede ba tayo mag-usap? Sabi niya. Napakagwapo pa rin ni Carlo. Bakit ngayon lang kita nakita? Saan ka nagpunta? Sa totoo lang, wala na akong makapanggalit kay Carlo noon. Marami nangyari. Nag-asawa na ako pero hindi niya na ituloy ang sasabihin niya. Sa halip ay napalingon siya sa nicho na kanina lang ay inuupuan nila. Wala na ang misis ko. Eto, anak namin. Sabi niya na ang batang karga-karga niya ay ang tinutukoy niya. Napalingon naman ako kay Omon. Habang nakaakbay pa rin ako sa anak ko, nakita kong muling tumitig si Carlo kay Omon. Xerox copy mo. Sabi ko. Pinilit kong ngumiti. Nakita ko ang pagtulo ng luha ni Carlo bago niya sabihin ang ganito. Ang dami kong kasalanan sa inyo. Sabi niya. Ni hindi ko na alam kung paano ko sisimulan ng humingi ng tawad. Noong lingunin ko na ang anak ko ay nakatitig din siya kay Carlo. Mon? Siya ang tatay mo. Sabi ko sa anak ko. Humakbang si Omon palapit kay Carlo. Inabot ni Omon ang kamay niya sa tatay niya upang makipag-shake hands. Inabot naman yun ni Carlo. Nice to meet you. Malakas na sabi ng anak ko sa tatay niya pero pagkatapos noon ay tumakbo na siya upang bumalik sa kinaroroonan ng lola niya. Mega, humihingi ako ng tawad. Sincere ang ekspresyon ng mukha ni Carlo. Wala na yun, Carlo. Gusto kong bumawi. Baka pwede magsimula ulit tayo. Total, byudo na ako.
Sabi niya. At alam kong kaya ako lumuha sa harap ni Wilma ay dahil masakit sa akin ang katotohanang huli na ang lahat. Dahil kasal na ako kay Romar. Nagtatawagan lang kami ni Romar at alam kong mahal na mahal niya ako. Ilang taon pa lamang siya sa kanyang trabaho pero madalas niyang sabihin sa akin na mag-resign na raw siya sa trabaho at dyan na lang ako sa Pilipinas. Marami siyang plano para sa amin mga kabarangay pero hindi ako naliligayahan dahil hindi si Romar ang nasa puso ko. Sa totoo lang, si Carlo pa rin ang mahal ko at dahil dito ay talagang nalilito ako. Napakaraming mali ang nagawa ko sa buhay ko, lalo na noong kabataan ko pa. At ngayon ay parang makagagawa na naman ako ng isang mali. Gusto kong umuwi dyan upang makita at makasama ko si Carlo pero ito ay alam kong pagkataksil kay Romar. Mali ba, Papa Dudot, kung babalik ako sa lalaking tunay kong minamahal? At iiwanan ko ang lalaking mahal ako? Ang masakit ay kasal na kami ni Romar, Papa Dudot. Natatakot ako na baka mag-asawa na ulit si Carlo at baka habang buhay na ako magsisi kapag nangyari ito. Pero papaano ko sasabihin ito kay Romar? Ang layunin ko po sa pagsulat ko sa kwentong ito ay upang maunawaan ako ng mga tao, lalo na ang mga nakakakilala sa akin sa Batangas at mga nakakakilala kay Romar. Sana po kung sakali mong magkamali ulit ako sa aking desisyon ay maunawaan ako ng mga tao. At kay Carlo, ikaw ang ama ng anak ko at mahal pa rin kita hanggang ngayon. Mga kabarangay, litong-lito ako ngayon. Natatakot at nagsisisi. Gayunpaman ay salamat po sa pagbasa ninyo sa iyong programa, Papa Dudot, ng aking liham. Lubos na gumagalang, Omega. Maraming salamat sa iyo, Omega, sa iyong napakagandang liham kasaysayan na ibinahagi mo sa iyong Papa Dudot at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Medyo masaya lang po at nakakalungkot ang ending ng kanyang love story. Nalilito po siya. Dapat ba niyang hanapin ang kaligayahan niya kay Carlo o isakripisyo niya ang kanyang sariling kaligayahan upang hindi makasakit kay Romar? Paano nga ba maitatama ang kanyang pagkakamali? Sa paanong paraan? Omega, marami ng oras ang nasayang sa buhay mo at sinasabi mo nga marami ng pagkakamaling nangyari. Ngayon, patuloy kang manalangin sa Panginoon upang mabigyan ka ng liwanag sa madilim mong nakaraan. Isang mas maliwanag na bukas ang iyong ipanalangin. Pag-isipan mong mabuti kung ano man ang iyong magiging desisyon at ano ang mga kalalabasan nito. Sa ating mga kabarangay, naway sana po naman kayo po'y maraming natutunan sa buhay ni Omega. Hanggang dito na lang po ang inyong Papa Dudot. God bless at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtitext at pagpapadala ng mga liham sa inyong palatuntunan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Nagpapasalamat, Papa Dudot. Sa pagsikat ng araw, pag-ikot ng buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at tiyak, ligaya at lungkot, sa alaala'y masinop na inipon. Sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay, kwento ng pag-ibig
mabuhay.